Good news sa mga ka-low carb natin na mahilig sa kape kasi alam nyo ba, yung paborito natin dati na 3-in-1 coffee, ngayon meron na silang sugar-free na option. Dalawang flavor yan, parehas na sugar-free. And according sa packaging, stevia daw yung ginamit nila na substitute as sugar. Pero teka lang ha, bago nyo isama itong kape na ito sa inyong grocery list, i-check muna natin kung legit ba napasok talaga siya sa low carb. Hindi kasi lahat ng mga pagkain or inumin na may nakasulat na sugar-free, no sugar, diabetic-friendly, low-carb-friendly, ibig sabihin, pasok na talaga. Sometimes kasi, or in most cases, lalo na kapag mga big companies na kagaya nito, ang ginagawa nila is, yes, naghahalo sila ng sweetener kagaya ng stevia, pero aside sa stevia, meron pa silang hinahalo na other ingredients, which is sugar lang din naman. Kaya, bago tayo mag-add ng mga ganitong klase ng inumin sa ating diet, make sure na titingnan muna natin yung ingredients at saka yung nutrition facts. Kaya, check muna natin yung original na flavor. Tingnan natin dito sa likod. So, syempre, since sugar-free na nga siya, natural lang na yung makikita natin na grams dito sa nutrition facts ng asukal ay 0 grams. Which is, totoo naman, ganun nga rin yung nakasulat dito. So, does that mean na pwede na talaga siya sa low carb? Hindi pa, kasi kailangan pa nating i-check yung ingredients. Now, proceed tayo sa pag-check ng ingredients. Nakalagay dito, yung first ingredient niya is coffee creamer. So, ibig sabihin, mas marami yung coffee creamer niya kumpara sa kape. Every time kasi na mag-check kayo ng list ng ingredients ng isang pagkain, naka-rank siya palagi or yung pagkakasunod-sunod niya, naka-based sa kung ano yung may pinakamaraming ingredient ng isang pagkain. So, ibig sabihin, since nasa top 1 si coffee creamer, ibig sabihin, mas mataas or mas marami yung laman na coffee creamer na tong kape na to kaysa sa kape. Pero in most cases naman, lalo na pag mga 3-in-1, mga instant coffee, ganun naman talaga. Kakarampot lang naman talaga lagi yung halong kape nun. Kaya nga masyado siyang matamis, malinamnam, or parang milky yung lasa. Now, pagdating sa coffee creamer, naku, bagsak na agad kasi ang ingredient ni coffee creamer ay may glucose syrup, kaya pala matamis siya. Marami pang mga iba't ibang klase ng ingredient na halo si coffee creamer, pero skip na tayo agad sa next ingredient, which is yung instant coffee. Instant coffee, check. So, okay na okay yon. Kaya lang, bagsak na kasi tayo kay coffee creamer eh. Tapos, next ingredient, yung iodized salt. Meron pang stabilizer, and eto na yung sinasabi ko sa inyo. Meron po siyang halong maltodextrin. In fact, si maltodextrin is pang 1, 2, 3, 4, 5. Siya yung pang 5th na ingredient. Tapos may susunod na nature, identical flavor, tapos saka pa lang yung si sweetener na stevia. Ibig sabihin, mas maraming ingredient si maltodextrin kumpara kay stevia. Guys, kapag nakita nyo si maltodextrin sa pagkain, sa inumin, or sometimes may mga gamot na merong halong maltodextrin, yung mga flavored na gamot, yung mga gummy bears, mga ganyan, mga chewables na mga gamot, ayun, skip na kayo. Kasi, etong si maltodextrin, parang asukal lang rin yan. Mas malala pa nga yung effect niya kumpara sa asukal. Mas mataas yung glycemic index ng maltodextrin kumpara sa asukal. Kaya, yes, tinanggal yung regular na asukal, pero pinalitan naman siya ng maltodextrin, which is mas mataas yung glycemic index. Kaya dapat natin siyang iwasan. Maliban pa dito, di ba yung sinasabi ko sa inyo kanina, ito nakalagay sa harap, ginawa siya sa stevia, or stevia yung ginamit na sweetener sa kanya. Totoo naman, pero alam niyo ba, yung stevia, yun yung may pinaka-konting ingredient dito sa kapeng to. Kasi maliban sa maltodextrin na ginamit as sweetener, gumamit din sila ng aspartame at saka isosulfame potassium. Kaya ibig sabihin, yes, totoo naman yung claims nila na stevia yung ginamit or meron siyang halong stevia as sweetener, pero hindi lang si stevia yung ginamit na sweetener. Actually, kakarampot lang yung stevia na hinalo. Mas nagpapatamis talaga sa kanya yung maltodextrin and other sweeteners pa. Kaya ibig sabihin, based from yung packaging niya, parang pasok sa low carb, pero hindi pala kasi may maltodextrin. Kaya skip na tayo dito. Doon naman sa isa pang variant, yung creamy white. Ito yung favorite ko dati nung hindi pa ako naka-low carb. Kapareha ng packaging nung original, ganun din, sugar-free, tapos stevia din daw yung sweetener na ginamit, pero check natin yung ingredients. So, first ingredient, yung kanyang coffee creamer. Next is yung instant coffee. Skip na. Tapos, eto namang si creamy white, compared dito sa original na flavor, meron siyang halong starch, pero wala siyang maltodextrin. Tapos, dahil creamy white nga yung flavor niya, meron din siyang halong powdered na milk drink. Kaya, kung titignan natin sa nutrition facts, dito nakalagay per serving
Meron siyang 0.7 grams ng sugar, pero pagdating sa carbohydrates, meron siyang halong 6.3. So, mas mababa compared dun sa regular na creamy white na kape, pero hindi pa rin siya advisable sa ating mga naglo-low carb. Kung naka-clean low carb kayo, pinaka-advisable pa rin na uminom na lang kayo ng black coffee, kahit na anong brand ng black coffee, basta wala siyang halong asukal. Ito yung meron kami dito, Nescafe Gold, tapos meron din kami ditong Great Taste na premium black or anything na instant coffee, basta plain black lang siya. Kahit espresso, French press, ganyan, or yung nabibili na yung beans na pinapagiling, ganon. Ayun yung mas magandang option. Tapos kung gusto niyo naman na matamis na kape, kagaya nito, kayo na lang yung maghalo ng ng sweetener. Pwede kayong gumamit ng stevia, monk fruit, allulose, okay din yung erythritol. And kung gusto niyo naman na merong creamer, as substitute, okay na gamitin si all-purpose cream. Okay din yung heavy cream, pero yung personal favorite ko is yung MCT oil powder. Basta tandaan ha, any food or drink na merong halong maltodextrin, skip na agad.